Isipin mo 'to, 12:00 na ng madaling araw, tahimik ang buhay mo, pero ang utak mo parang palengke sa ingay. Nakahiga ka, tinitingnan mo yung kisame, at habang mabilis ang tibok ng puso mo, may kalkulator na tumatakbo sa isip mo. Binibilang mo kung sasapat ba yung sahod mo susunod na kinsenas para sa kuryente, upa, at sa utang na parang anay na unti-unting kumakain sa peace of mind mo. Alam mo yung feeling na kahit anong tipid mo, kahit na halos hangin na lang ang ulamin mo para lang maitabi yung 138 pesos natin mula sa part 1, parang hindi ka pa rin umuusad. Na parang tumatakbo ka sa isang treadmill na walang finish line. Yung tipong kahit anong bilis ang takbo mo, yung bayarin laging isang hakbang sa harap mo. Yung totoo, nakakapagod na, di ba? My name is the Brown Investor, and I spend way too much time thinking about how to break the ceiling of the average Filipino income. If you're someone who has mastered the 138 pesos per day habit but still feels like your growth is moving at snail's pace while the world moves at 5G speed, hit subscribe and give this video a thumbs up. Dahil ngayon 2026, oras na para lumipat tayo mula sa defense patungo sa offense. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Now look, here's the thing that most financial gurus won't tell you dahil masyado itong masakit pakinggan. You cannot save your way to wealth if your income is fundamentally broken. Let that sink in for a second. Now don't get me wrong, I love saving money. Binuhay natin ang series na ito sa 138 pesos per day foundation at naniniwala ako na iyon ang pinaka-importanteng unang hakbang para sa disiplina. Pero ito ang hindi nare-realize ng marami. Ang pagtitipid ay may tinatawag na floor o hangganan. May limitasyon ang pagtitipid dahil kailangan mong kumain. Kailangan mong magbayad ng kuryente. Hindi mo pwedeng gawing zero ang gastos mo. Pero ang income mo ay walang ceiling. Here's what most people don't realize. Sa part 1 to 3, naging eksperto tayo sa defense. Pero sa ekonomiya ng 2026, hindi pwedeng puro iwas gastos lang. Statistics show that 80% of Filipinos still rely on a single source of income. Just one. Sa mundong pabago-bago ang presyo ng bilihin, relying on one paycheck isn't just risky. It's a financial suicide. It's like flying a plane with only one engine. If that engine fails, you don't just slow down. You fall out of the sky. Now, you might be thinking, the Brown Investor, pagod na ako sa trabaho ko. Pag uwi ko, gusto ko na lang humiga. Saan pa ako kukuha ng oras para sa side hustle? I hear you. I really do. But let's do some math. And I want you to be brutally honest with yourself here. Kung gumagastos ka lang ng 2 oras gabi-gabi sa pag-scroll ng Reels, TikTok, o panonood ng memes, yan ay 14 hours sa isang linggo. Sa loob ng isang taon, mahigit 700 hours yan. Kung i-monetize mo ang oras na yan, kahit halagang 300 pesos per hour lang, which is very low for global standards, extra 210,000 pesos na agad yan sa isang taon. Yan ang pagkakaiba ng surviving at investing. Ang problema ay hindi ang kawalan ng oras. Ang problema ay ang kawalan ng high leverage engine. Ang wealth building ay parang sasakyan. Kung ang 138 peso savings mo ang gulong, ang side hustle mo ang turbocharger na magpapabilis sa takbo mo. This is where it gets interesting. Let's talk about the first gear, AI-assisted freelancing. Sa 2026, hindi na tinitingnan ng mundo kung ikaw ay isang writer o designer lang. Ang hinahanap nila ay kung kaya mo bang isolve ang problema nila sa pinakamabilis na paraan. May mga kakilala ako na kumikita na ngayon ng extra 25,000 pesos monthly sa pag-manage lang ng AI workflows para sa mga kliyente sa ibang bansa. They aren't smarter than you. They just realize that the labor for money model is dying. Ang kapalit nito, ang efficiency for money model. Huwag kang matakot sa AI. Gamitin mo ito bilang yung digital assistant para gawin ang trabaho ng 10 tao sa loob ng 1 oras. Now here's a psychological insight most people miss.
Akala natin kailangan dugot pawis palagi para maging honorable ang kita. We are conditioned by our culture to think that if it's easy, it's a scam. Or if it's not painful, you didn't earn it. Ito ang dahilan kung bakit maraming nananatili sa mababang pasahod. Pero tingnan mo ang mga digital products. Gumawa ka ng budget tracker, meal plan o specialized template sa halagang 500 pesos. Isang beses mo lang ito gagawin, pero pwede mo itong ibenta ng paulit-ulit habang natutulog ka. Ang math ay simple, pero ang psychology ay mahirap dahil sabihin ng utak mo na too easy to be true ito. Pero ganyan gumalaw ang 2026 economy. We are moving away from renting our time to owning our assets. Isipin mo, 40 people buying 500 peso template in a month. That's 20,000 pesos. No shipping, no inventory, no boss breathing down your neck. Pangatlo ay ang mundo ng UGC o User-Generated Content. Bago mo sabihin, the brown investor, hindi ako influencer. Wala akong mukhang pang-artista. Pakinggan mo muna ito. Ang mga brands ngayong 2026 ay sawa na sa mga sikat na celebrities na may million followers pero walang totoong connection sa tao. Ang gusto nila ay real people na may real voices. Kung kaya mong gumawa ng 30-second video gamit ang cellphone mo habang sinusubukan ng isang product, yung parang nagkukwento ka lang sa kaibigan mo, babayaran ka ng mga brands ng 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos per video. Gumawa ka lang ng 4 na yan sa isang buwan. Kalahati na agad yan ng 20,000 monthly goal mo. This is where most people get stuck. Kala nila kailangan perfect ang lighting at studio. Pero sa totoo lang, real is what sells. Authenticity is the new currency. This brings me to a surprising reveal tungkol sa ating 138 pesos per day challenge. Kung itatabi mo lang ang 138 pesos na yan sa alkansya, okay ka lang, safe ka. Pero kung kukunin mo ang 138 pesos na yan at invest mo sa sarili mong skills, pambili ng online course o pambayad sa premium AI tool, ang return on investment mo ay hindi lang 7% gaya ng sa stock market. Pwede itong maging 1,000%. Kung isang 500 na tool ay makakatulong sa iyo para makakuha ng 20,000 pesos na project na yan, yan ang pinakamatalinong investment na gagawin mo sa buong buhay mo. Maraming taong takot na takot mawalan ng barya, kaya hindi na nakikita ang daan patungo sa libo-libong kita. They are penny wise and pound foolish. Sinasayang nila ang piso para makatipid, pero hinahayaan nilang mawala ang libo dahil sa takot sumubok. Now look, pag-usapan naman natin ang modern e-commerce o dropshipping version 2. Kalimutan mo na yung lumang sistema na kailangan mong mag-import ng bulk galing China at matamba ka ng stock sa bahay. Ngayon 2026, ang mga local fulfillment center sa Pilipinas ang humahawak ng stock para sa iyo. Maghahanap ka lang ng problemang kailangan isolve. Gagawa ka ng simpleng store at sila na ang bahala sa delivery. Your job is just to be the bridge. Tawag dito ay high-level arbitrage. Nagbibenta ka ng convenience at trust sa mga taong walang oras maghanap ng produkto. You aren't selling a product, you are selling a solution to someone's lack of time. Gusto ko ring basagin ang isang malaking financial assumption na itinuro sa atin ng mga magulang natin. Laging sinasabi sa atin na diversify your investments. Pero pagdating sa trabaho, ang payo ay focus on your career. It's a trap. Let me repeat, it's a trap. Dapat ay i-diversify mo ang income mo bago mo i-diversify ang investments mo. Ang pagkakaroon ng 3 side hustles na kumikita ng 7,000 pesos bawat isa ay mas ligtas kaysa sa isang trabaho na kumikita ng 21,000 pesos. Bakit? Kasi kung matanggal ka sa trabaho, zero ka agad. Instant poverty. Pero kung mawala ang isang side hustle, may 66% ka pang natitira. This is basic risk management. This is how you protect your family. Ngayon baka nalilito ka na o feeling mo, the brown investor, ang dami niyan, overwhelmed na ako. Ito ang actionable advice ko and I want you to listen carefully. Pumili ka lang ng isa, just one. Huwag mong sabay-sabayin ang pagiging freelancer, YouTuber at dropshipper.
piliin mo yung pinaka-align sa hilig mo o sa trabaho mo ngayon. Maglaan ka ng 30 araw, 30 days of pure focus para i-master ang isang skill na yan. Huwag kang titingin sa iba hanggat hindi mo nakukuha ang unang kinsena mo mula sa side hustle na pinili mo. Success requires focus, not just effort. Stop being a jack of all trades and start being a master of one income stream. Ang math ng buhay mo ay magbabago sa sandaling ma-realize mo na hindi ka habang buhay na nakakulong sa 138 pesos per day. Ang numerong yon ay foundation mo lang, ang iyong training wheels. Pero hindi ka pwedeng habang buhay na may training wheels kung gusto mong lumipad. Ang tunay na goal ng series na ito ay hindi lang para makaipon ka ng 1 milyon. Ang goal ay para maging uri ka ng tao na may kakayahang kumita ng milyon. Ang yaman ay hindi lang numero sa bangko. Ito ay set ng skills at mindset na handang bayaran ng mundo. Look, lilipas din ang susunod na 12 buwan kahit anong gawin mo. Pwede mong gugulin ang oras na yan sa kakaisip ng what if. O pwede mong simulan ang pagbuo ng makina na magbibigay sa'yo ng kalayaan. Isipin mo ang sarili mo 1 taon mula ngayon. Yung tipong pagising mo, makikita mo sa phone mo na kumita ka habang natutulog. Ang extra 20,000 pesos monthly na yan ay hindi lang pera. Yan ay kapangyarihan para magsabi ng no sa mga bagay na ayaw mo at yes sa mga taong mahal mo. Tapos na tayo sa defensive 138 pesos challenge. Oras na para paandarin ang makina. Huwag mong i-adjust ang pangarap mo sa liit ng sweldo mo. I-adjust mo ang income mo sa laki ng pangarap mo. Simulan mo na, aksyon na. I'll see you at the top. Ngayon ang tanong, napanood mo na ba ang buong serye? Kung hindi pa, ito ang huling advice ko sa iyo. Balikan mo ang part 1 to 3 para mabuo mo ang iyong 2026 wealth plan. Mula sa disiplina ng pag-iipon, sa seguridad ng digital banks, hanggang sa pagpapalago sa investments. Lahat yan ay konektado dito sa part 4. Huwag mong iwanan ng plano sa gitna. Tapusin mo ang series. Gawin ang trabaho at magkita-kita tayo sa tagumpay.